Magandang araw po mga ka-recap. Maligayang pagbabalik po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Hunter Baphomet. Habang nag-uusap si Minwoo at si Reaper ay biglang may sinabi si Reaper na nagbigay ng ideya kay Cha Minwoo kung paano makiklear ang mga kwarto. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag na silang muli ni Hunter Nelia. Sinabihan sila na konting tiis na lang. Palapit na ang diferensya nila sa oras kaya malapit na daw silang magtagumpay. Nagsimula na silang pumasok sa kwarto. Sinabi ni Hunter Nelia na kung hindi pa rin sila magtagumpay ay kailangan na nila munang bumaba ng tower. Pero sinabi ni Hunter Chu na magtatagumpay na sila ngayon. Positibo siya na magtatagumpay ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na nga ang mensahe na naklear na ang palapag at bumukas ang daanan papuntang 50 palapag. Ano kaya ang ginawa nila at paanong naklear nila ng sabay ang dalawang kwarto? Bago pala ang lahat ng ito ay tinanong ni Minwoo ang advance party kung paano nila nalaman na konektado ang dalawang kwarto. Si Nelia daw ang nakapansin na konektado ang dalawang kwarto, may nakikita siya na parang sinulid na gawa sa mana, na kumokonekta sa dalawang kwarto. Tinanong ni Minwoo kung sinubukan daw ba nila itong putulin, pero ayon kay Hunter Nelia ay imposible itong mahati sa dalawa ng perpekto. Pero nagulat ang lahat sa sinabing suggestion ni Minwoo. Paano daw kung gamitin nila ang koneksyon ng dalawang kwarto? Posible daw ba ito? Tanong ng mga kasamahan niya. Nagalit naman si Griffin sa suggestion na ito ni Minwoo. Para sa kanya, puno ng mga demonic beast ang tower. Ang sistema at struktura ng tower ay ginawa daw para sa mga demonic beast. Ang batas at sistema sa loob ng tower daw ay nakadisenyo laban sa mga hunter. Ito daw ang isa sa pinakamalaking maling akala ng mga tao. Sagot ni Minwoo, lahat daw siguro ng mga hunter ay mali ang pagkakaintindi dito. Akala ng mga hunter na ang tower ay panig sa mga monster. Pero ang katotohanan ay walang pinapanigan ang tower. Ang tower ay ginawa lamang para maging lugar ng labanan ng mga tao at ng mga monsters. Ibig sabihin nito ay malaya rin gamitin ng mga hunter kung ano ang meron sa tower. Kung iniisip nila na kayang gawin ng mga monster ang gusto nila sa loob ng tower, bakit daw sila nakakulong sa tower para lamang patayin ng mga hunter? Sinabi ni Griffin na ito daw ay pananaw ng isang monster at hindi ng isang hunter. Nagkatinginan lang ng masama ang dalawa pero biglang nagsalita si Hunter Chu at tinanong kung ano ang eksaktong gagawin nila at paano nila gagamitin ang koneksyon ng dalawang kwarto. Sinabi ni Griffin na si Baphomet ang baalang maghanap ng paraan para magamit ito dahil mukhang siya ang may alam. Pagkalabas nga nilang dalawa sa kwarto ay agad silang tinanong ni Hunter Nelia kung ano ang eksaktong ginawa nila. Ayon kay Cha Minwoo, tama nga ang kanilang hinala. Dapat ay sabay nilang matalo ang golem. Pero ang mas tamang explanation daw ay dapat magkapareho ang oras nilang dalawa na matalo ang golem. Halimbawa daw ay pumasok si Griffin sa isang kwarto, tapos siya ay sa pangalawa, ang mga golem sa dalawang kwarto ay hindi sabay gumagalaw. Gagalaw lang ang golem sa ikalawang kwarto kung gumalaw na ang sa una. Mayroong delay sa koneksyon ng dalawang kwarto, kaya hindi daw talaga sila magkakasabay kahit anong gawin nila. Ang ginawa ni Minwoo ay pumasok siya sa loob ng kwarto na walang ibang iniisip. At doon ay naramdaman niya ang dumadaloy na magic mula sa unang kwarto. At gumalaw siya base sa galaw ni Griffin at ng monster sa unang kwarto. Nahimatay si Nelia sa mga paliwanag ni Baphomet. Siya daw ang may kasalanan kung bakit natagalan sila sa palapag na ito. Siya daw ang may responsibilidad na makahanap ng paraan para matalo ang mga monster pero dahil sa kamangmangan niya daw ay natagalan sila. Humingi siya ng paumanhin sa kanila ni Hunter Chu. Sinabi naman ni Baphomet na ang pag-akusa mali ay magandang ugali. Pero pinuri ni Hunter Nelia si Minwoo. Baguhan pa lang daw siya sa pagiging A-rank pero parang veterano na siya kung mag-isip. Nagsimula na silang magpatuloy sa susunod na palapag. Sinabi ni Hunter Chu na tama si Hunter Nelia. Magaling ang pinakita ni Cha Minwoo. Hindi pa ganoon katagal na naging A-rank si Hunter Baphomet pero ibang klase na daw ito kung mag-isip. Nang nag-sparring din daw sila kanina ay pakiramdam niya, puno ng karanasan si Minwoo. Pero sinabi ni Griffin na hindi sila sigurado, baka daw mas malawak pa ang karanasan ni Minwoo pagdating sa tower kumpara sa kanila. Pumasok na sila sa ika-50 palapag. Halos lahat sa kanila ay nagulat na parang natakot maliban kay Minwoo. Mga sirang gusali at nasusunog na mga lugar ang tumambad sa kanila.
Ang quest na ito ay isang virtual reality. Habang nag-uusap ay biglang may lumabas na monster sa harap nila. Pero mabilis lang itong pinatumba ni Hunter Reaper at Hunter Nelia. Bigla ding may umatake kay Minwoo pero agad niya lang ito napabagsak. Isang malaking ahas naman ang umatake kay Griffin at isang malaking tiro naman ay kay Hunter Chu. Habang inoobserbahan ni Hunter Nelia ang paligid ay nakaramdam siya ng trauma. Pamilyar ang lugar na ito. Mga nasisirang gusali at kaguluhan. Mga monster sa gitna ng kalsada. At mga biktimang humihingi ng tulong. Kahit si Hunter Reaper ay nakaramdam ng pagkatakot. Mukhang si Minwoo lang ang walang alam sa lugar na ito. Sinabi ni Griffin na napakaraming alam ni Minwoo sa tower pero bakit hindi niya alam ang lugar na ito? Ito daw ang The Great Shock. Sa labas naman ng tower, sa Hunter Headquarters, ay makikitang may kinakausap si Ha Jae-wook. Mukhang mga taga Sungwon Guild ito. Sinisigurado niya sa kanyang kausap na makeklear ng miyembro ng Sungwon Guild ang Tower of Sanctuary. Matapos ang pag-uusap ay makikita sa mga mukha ni Jae-wook na naiinis na ito sa mga taga Sungwon Guild. Parati daw itong nangungulit sa kanya dahil lamang miyembro ng pamilya nila ang nasa loob ng tower. Habang papaalis na siya, ay nakita niya si Team Manager Ma Song-on. Sinundan niya ito at nagtataka siya bakit papunta rin si Song-on sa direksyon kung saan siya dapat papunta. Sa kabila banda naman, ang tumawag pala kay Jae-wook ay si Hunter Habil. Isang hunter galing sa Sungwon Guild. Ayon kay Von Go, wala daw silang tiwala sa mga tauhan ng gobyerno katulad ni Jae-wook kaya kahit nagpadala pa siya ng support operation ay hindi buo ang tiwala nila. At iba ang pakiramdam ni Von Go sa tower na ito. Kaya napagdesisyunan nila na magpadala sila ng isa pang grupo para suportahan ang advance party. Ang mga grupo na ito ay naghihintay na pala sa labas ng tower at naghihintay lang ng hudyat mula sa Sungwon Guild. Tinanong ng isang hunter kung nasaan ang isa nilang miyembro. Biglang dumating ang isang kasama nila at humingi ito ng paumanhin dahil na late siya. Tinanong nila kung siya ba si Hunter Dokaebi? Siya nga daw. Ngayong kumpleto na sila ay maaari na silang pumasok. Ang misyon nila ay panatilihing ligtas ang advance party. Tinanong ni Hunter Dokaebi kung naroon din ba si Hunter Baphomet sa support party na kasakasama ng advance party ngayon. Hindi daw nila kilala ito. Sagot ng mga kasamahan, sinabi ng isang kasama nila na ito ang unang beses silang nagkita-kita kaya sana ay maging maayos ang kanilang unang misyon. Pumasok na ang tatlo sa tower pero wala silang kaalam-alam na ang totoong Hunter Dokaebi ay wala ng buhay. Sa bahay naman ni Minwoo ay pumunta si Suyon at nakasalubong si Beelzebub. Hihiram daw sana siya ng hagdan dahil nawala ng battery ang kanilang gate lock. Kailangan niya pumasok sa kanilang bahay. Nakaisip naman si Beelzebub ng paraan, gumamit siya ng 9 volts na battery. Ilagay lang daw ito sa lock ng ilang segundo at subukang ilagay ang password sa lock. Gumana nga, humanga naman si Suyon sa ginawa ni Beelzebub. Saan niya daw ito natutunan? Nakita niya daw ito sa YouTube. Tinanong niya si Suyon kung hindi daw ba ito tinuturo sa paaralan. Napansin ni Suyon na bakit daw parating nasa bahay lang ang bata. Kaya tinanong niya si Beelzebub kung bakasyon na ba ng mga taga-elementarya. Sinabi ni Beelzebub na hindi siya pumapasok. Nagulat si Suyon sa sinabi ng bata. Hindi daw ito maaari. Dapat ay nag-aaral ang mga batang katulad niya. Sasabihan niya daw si Minwoo kapag umuwi na ito. Bigla namang may naramdaman si Beelzebub. Tinanong siya ni Suyon kung ano daw ang problema. May pumasok daw sa kanilang bahay. Isang hunter na nakakakilala sa tunay na pagkatao ni Minwoo. Gusto niyang patunayan na si Minwoo ang totoong Baphomet na boss ng Tower of Abyss. Pero wala siyang kaalam-alam na si Beelzebub ay nasa itaas niya lang. Balik naman sa tower ay patuloy ang pag-rescue ng mga hunter sa mga biktima ng The Great Shock. Ito ang kanilang misyon para maklear ang quest ng ika-50 palapag at pataas. Kailangan nila maitakas ang mga biktima sa ligtas na lugar. Habang si Chu at Nelia ang nagdadala sa isang biktima, si Griffin naman at si Baphomet ang pumapatay sa mga monster. Matapos kumalma ang lahat ay puno na ng dugo ang damit at katawan ni Minwoo at ni Griffin. Ginamit naman ni Hunter Nelia ang isa niyang summon para linisin ang katawan ng mga hunter. Habang nagpapahinga ay patuloy na pinag-uusapan ng mga hunter kung paano nila mahahanap at maiiligtas ang mga survivor. Napansin naman nila na si Hunter Reaper ay parang walang lakas na gawin ang quest. Mukhang bumalik sa kanya ang trauma na nangyari noong lumabas ang mga tower.
Napansin ni Griffin na imbes na next floor ang nakalagay sa system, ay next stage ang nakalagay. Hindi rin alam ni Hunter Nelia kung bakit ito ang nakasulat sa system. Ayon kay Minwoo ay isa lang ang ibig sabihin nito. Ang susunod na palapag daw ay kapareho lang ng palapag na kinakatayuan nila ngayon. Mag-iiba lang ang misyon nila. Ibig sabihin, ang The Great Shock pa rin ang tema ng susunod na palapag. Napansin ni Hunter Nelia na iba ang kinikilos ni Hunter Baphomet kumpara sa ibang mga hunter. Sinabi niya na mukhang napakakalmado daw ni Hunter Baphomet. Sigurado daw siya na naranasan niya rin ang The Great Shock. Kahit daw ay isang virtual reality lang ang lugar na ito ay sapat na ito para sumama ang kanilang pakiramdam at bumalik ang nakaraang trauma. Pero parang hindi daw naranasan ni Baphomet ang kanilang naranasan. Hindi na sumagot si Baphomet pero sa isip niya ay hindi nga niya naranasan ito. Nilapitan naman ni Hunter Nelia si Reaper at tinanong kung maayos lang daw ba siya. Humingi ng tawad si Hunter Reaper dahil daw sa ganitong sitwasyon niya. Ayos lang daw ito, sabi ni Hunter Nelia. Alam niya na iba't iba ang pinagdaanan ng mga tao nang nangyari ang The Great Shock. Ikinwento ni Hunter Nelia ang nangyari sa kanya noong nangyari ang The Great Shock. Kakakasal lang daw niya noon nang mangyari ang incident. Nang magising siya ay nakita niya ang kanyang asawa na nasaktan dahil prinotektahan siya nito. Kritikal ang kanyang lagay at nahirapan siyang ilabas ito sa gumuhong gusali. Pero mas swerte daw siya dahil nagkataon na na-awaken siya. Natulungan niya ang kanyang asawa dahil sa kapangyarihan na yon. At nalaman din sa mga araw na yon na siya ay buntis. Masaya daw sila dapat pero bakit malungkot ang mukha niya? Tanong ng asawa ni Nelia sa kanya. Hindi niya daw makalimutan ang mga taong narinig at nakita niya. Humihingi ng saklolo pero wala siyang magawa kahit may kapangyarihan siya. Tanging ang asawa niya lang daw ang naligtas niya. Pero hindi sumang-ayon ang asawa niya. Hindi lang daw siya ang nailigtas ni Nelia kung hindi pati ang magiging anak nila. Ang buhay ng anak nila ang pinakaunang buhay na nailigtas niya. Pagkatapos daw ng incidenting yun ay naging hunter na siya para mas makaligtas ng ibang tao. Kahit daw ang araw na yun ay nagdulot ng trauma sa kanya, ginagawa niya rin itong motibasyon para gawin ang tungkulin niya bilang isang hunter. Kinwento niya daw ito sa kanila dahil hindi niya alam ang kanilang pinagdaanan. Pero ang goal ng isang hunter ay sirain ang mga tower para hindi na muling maranasan ng mga tao ang kalamidad na naranasan nila. Kaya sabay-sabay daw nilang i-clear ang tower na ito para wala ng taong mapahamak. Bigla namang tinanong ni Zest si Hunter Nelia, kung siya daw ay may anak na at kasal sa mga panahon na dumating ang Great Shock, ilang taon na siya ngayon. Sinabi ni Hunter Nelia na 40 taon na ang kanyang edad. Hindi sila makapaniwala, mas bata pa daw ang mukha niya. Habang nag-uusap sila ay nakikinig lang sa Baphomet sa sulok, pagkatapos nun ay nagpatuloy sila sa pag-clear ng tower, inabot na sila ng ilang buwan sa loob ng tower. Tama ang sinabi ni Baphomet, ang mga sumunod na stage ay ang The Great Shock pa rin ang tema at dinadala lamang sila sa iba't ibang lokasyon, habang papataas ng papataas ang palapag, kumukanti ang taong kailangan nilang iligtas pero lalo namang lumalakas ang mga monster na nakakaharap nila. Para mas mapabilis ang kanilang misyon ay hinati nila ang party sa ilang grupo, magkasama si Griffin at Minwoo, habang si Reaper at Zest naman ang sa isang grupo. Si Hunter Chu naman ay mag-isa dahil S-rank naman daw siya. At si Hunter Nelia ang sa safe base para magbantay at sumuporta. Ang sumunod na quest nila ay iligtas ang 3 survivor. Habang naglalakad si Minwoo at Griffin, ay napansin ni Minwoo na kanina pa masama ang tingin sa kanya ni Griffin. Tinanong siya ni Griffin kung ito daw ba ay isang pananaw din ng isang demonic beast. Tinanong naman ni Minwoo si Griffin kung natatandaan ba niya ang kanyang sinabi noong orientation. Wala daw pakialam si Griffin. Sigurado siya na isang demonic beast si Minwoo. Nasa loob daw sila ng tower kaya hindi malalaman ng mga tao kung ano ang totoong nangyari kapag iniligpit niya si Baphomet. Mukha daw gusto ni Griffin na magkasubukan sila, sagot ni Minwoo. Pero bigla silang nakarinig ng sigaw ng isang survivor. Agad na tumakbo si Minwoo para iligtas ito. Pero parang pamilyar ang boses kay Griffin. Agad na tinapos ni Minwoo ang monster na akmang kakagat sa bata. Mabuti daw agad ito para matapos na ang quest, saad ni Minwoo. Pero nagulat si Griffin sa nakitang bata. Natulala siya at biglang tinawag ang bata na kuya. Sino kaya ang batang iniligtas nila at bakit tinawag na kuya ito ni Griffin? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata.
Maraming salamat po sa panunood at sana po ay inyong nagustuhan. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa hindi pa po nakakapag-subscribe. Maraming salamat po ulit and see you. Bye!